Sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa? Si Madriaga ba, evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya, lahat nasa complaint? Di ba katawa-tawa talaga ang House of Representatives diyan? Parang nagiging comedy ang House of Representatives matapos ang paglitaw doon ng self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Bakit ito nasabi ng isang political analyst? Alamin sa report ni MJ Mondiha. Maraming tanong ang lumitaw sa testimonya ng umunoy self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isa sa mga issue ang usapin sa painting na umunoy niregalo niya sa bise. Pinabulaan na naman ito ng Davao-based artist na si Tanya Gaisano Lee. Ayon sa artist, siya mismo ang nagregalo ng painting niya kay VP Sara at hindi ito commission fee si Madriaga. Sa kanyang pagtistigo sa kamera, sinabi ni Madriaga na ang obrang tinawag na senyorita ay gawa raw ng kanyang scholar sa Laguna para sa bise. Para sa political analyst at strategist si Professor Malu Tiquia, halatang gawa-gawa lamang ang mga pahayag ni Madriaga upang siraan si VP Sara. Sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Bukod sa painting, umulan rin ang mga puna kay Madriaga mula sa netizens. Ito matapos niyang sabihin na inutusan raw siya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumuha ng 100 million pesos sa isang mall sa Lubao, Pampanga at dalhin ito sa Malacanang. Pero ayon sa netizens, wala naman raw mall sa Lubao. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa? Pinasinungalingan rin ng pamunuan ng College of Law ng San Sebastian ang mga alegasyon ni Madriaga laban kay VP Sara. Ayon kay Attorney Ted Pastrana, Dean ng San Sebastian College of Law, hindi totoo na nahirapan si VP Sara na makapasa sa law school. Dagdag pa niya, hindi rin umasa si VP Sara sa tulong ng dating Associate Dean na si Attorney Ryan Kilala. Kinwestiyon din ng netizens ang manager's check na ipinakita ni Madriaga sa kamera na issued taong 2023. Ayon kay Madriaga, galing raw ito kay dating Pangulong Duterte. Pero hanggang June 2022 lamang ang opisyal na termino ni FPRD. Ang mga manager's check na nagkakahalaga ng kabuuang 89 million pesos ay bahagi umuno ng financial transactions kung saan nagsilbi raw na dami si Madriaga para sa pamilya Duterte. Sa kabila naman ng discrepancy sa petsa, iginit ng kampo ni Madriaga na nagpatuloy raw ang kanyang ugnayan sa pamilya Duterte kahit tapos na ang opisyal na termino ng dating Pangulo. Si Madriaga ba, evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya, lahat nasa complaint? Di ba katawa-tawa talaga ang House of Representatives diyan? Kinwestiyon naman ni Professor Tiquia kung nagkaroon ba talaga ng maayos na vetting ang House Committee on Justice kay Madriaga. Ayon sa kampo ni Madriaga, wala pang pahiwati kung haharap muli siya sa committee hearing sa April 22. Ngunit para kay Tiquia, lalo lamang magiging katawa-tawa sa mata ng publiko ang Kamara kung ipagpapatuloy ito. Hindi naman nila pwedeng isuka yung sinabi niyan. Kasi tinanggap niya and it is part of the records. So, hindi ko maintindihan kung tutuloy pa sila dyan. Naintindihan ko na pag tinuloy mo yan, lalong katawa-tawa itong nangyayari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihat, SMNI News. Nagpahayag ng pagdududa ang isang political commentator sa paraan ng paghawak ng Kongreso sa impeachment proceedings, lalo na sa usapin ng due process at pagtrato sa mga ebidensya at testigo. Narito ang balita. Sa panayam ng SMNI News sa veteranong broadcaster at political commentator na si Jay Sonsa, inihayag nito na maaring igiit ng House Committee on Justice na bahagi ng due process ang kanilang mga hakbang. Ngunit hindi umano sila ang may huling kapasyahan sa kung ano ang tama o mali sa ilalim ng batas. Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. Dagdag pa niya, kaya umabot sa Korte Suprema ang ilang abogado ay dahil nais nilang malinawan kung nasusunod ba ang tamang proseso sa impeachment. Binanggit din niya na posibleng magsampa pa ng panibagong kaso laban sa ilang mamabatas upang matigil umano ang mga irregularidad.
Kinwestiyon din niya ang paraan ng pagtanggap ng Justice Committee sa affidavit ng isang testigong si Madriaga. Ayon sa kanya, may kakulangan sa dokumento dahil hindi umano na isumite ang orihinal na affidavit, ngunit tinanggap pa rin ang supplemental affidavit. So bakit nila tinanggap yung supplemental affidavit niya na hindi inilagay sa record ng Justice Committee yung original niyang affidavit? So doon pa lang may sablay na naman, no, sa kanilang ginagawa na sinasabi lang tamang daan sa anong pangalan nito, sa due process nila. Iginit pa niya na tila hindi pinapayagan ang masusing pagkwestiyon sa kredibilidad ng testigo na para sa kanya ay mahalagang bahagi ng isang patas na proseso. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling paninindigan ng ilang mamabatas na sumunod sila sa tamang proseso. Gayunman, inaasahang magpapatuloy ang diskusyon at posibleng mga legal na hakbang kaugnay ng isyong ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMN News.